Dito ulit tayo sa simbahan. Sisimba kasi first procession ngayong araw na to. So, mamaya magbasbas ng holy door. Mag-open ng holy door dito sa simbahan. Tayo. Ay, mas nata. Dito tayo sa likod, dumaan. Yan. Pakita ko sa inyo yung holy door, jubilee door. Ito po yung holy door, jubilee door. Hindi ko alam kung ito yung bubuksan mamaya. Ayan. Pasok tayo dito. Yes, ako po.
Ibinibisik ito sa atin bilang paalala ng ating binyag. Naway panibaguhin ng Panginoon ang ating mga puso. Makapangyarihang Diyos, malinis nawa kami sa aming mga kasalanan at sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Naway pakinggapatin niyo po kaming makibahagi sa piling ng inyong kaharian magpakailanman. Amen. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Ang simbahan, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Mother. Sa ayon sa isang research na ginagawa taunan sa Pilipinas tungkol sa pag-asa at sa pagiging optimist nating mga Pilipino, ang sabi, mula pa noong taong 2010, dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugatan. upang makatagpo ang awa at pag-ibig ng Diyos. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, ang pagtatalaga ng mga Jubilee Churches ay nagsisilbing ilaw ng pananampalataya at paanyaya sa paglalakbay, panalangin at pagkakasundo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang obispo ng San Pablo at ayon sa mga tuntunin ng simbahan, aking ipinapahayag ang mga sumusunod na simbahan bilang mga Jubilee Churches sa Diocese ng San Pablo. Parokya nina San Joaquin at Santa Ana, Kalumpang, Bayan ng Liliw. Pang-diocesanong dambana ng Panginoong Hesus na nasa libingan, Landayan, Lungsod ng San Pedro. Simbahan ni San Vicente Ferrer, Lungsod ng Binyan. Parokya ni San Roque, Gulgens, na maaring ilaan para sa kanilang sarili o para sa mga kaluluwa sa purgatorio sa ilalim ng mga karaniwang kondisyon na itinakda ng simbahan. Kasama rito ang sakramental na kumpisal. Kailangan nasa estado ng grasya ang mananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Pangalawa, ang pakikinabang, paglahok sa banal na Eucharistia, mas mainam na gawin
sa mismong araw ng peregrinasyon o ilang araw bago pagkatapos nito. Pangatlo, panalangin para sa mga intensyon ng Santo Papa. Paghahandog ng mga panalangin para sa intensyon ng Papa tulad ng Ama namin, Panginoong Maria at Luwalhati. At pang-apat, paglayo sa kasalanan. Isang taos-puso at matibay na desisyon na iwasan ang lahat ng kasalanan kahit ang magagaan. Doktrina ni Papa Pablo ika-4. Ang mga paring lingkod ng mga itinito, Bilya, Father Gabi Almoneda, Father Edgar Consignado, Monsignor Liserio Tabilaso, Father Christian Abao, Father Bien Apuno, Father Philip Atienza. Ngayon ay nahahati hindi lamang sa aspeto ng liturhiya, kung hindi ang pagdiriwang ng Jubileo ng Pag-asa ay kinalalahukan din ng mga gawaing pampastoral na may kinalaman sa pagbibigay pag-asa at pagtulong sa. Kaya kami sa Komisyon ng Liturhiya ay maglalatag ng ilang mga tagubilin para sa ating maayos na peregrinasyon ngayong buong taon. Ito na nakibahagi sa ating pagdiriwang ng pagbubukas ng Jubileo ng Pag-asa dito sa ating diocese. Tanging pasasalamat sa lahat ng mga naglingkod sa ating pagdiriwang, ang mga marshals, ang mga soko, mother butlers, ang choir, ang mga lectors at servers, at lahat pa ng mga hindi na nabanggit, ngunit nagbigay ng sarili para ang pagdiriwang na ito ay maging makabuluhan. Tanging pasasalamat sa ating rektor ng katedral, ang inyong paglilingkod ay tunay na nagbibigay ng pag-asang nagmumula sa Diyos. Asahan po niyo ulit na pagdarasal para sa inyong mabiyayang paglilingkod. At huli, ang ating pasasalamat sa ating lingkod pastor na ng ating diocese, ang lubhang kagalang-galang na Obispo Marcelino Antonio Maralin Jr. na nanguna sa ating pagdiriwang at nagbigay ng lamang homilya at katekismo para sa pagdiriwang ng Jubileo. Palakpakan po natin ang mahal na Diyos. Ang mga bagay may So, yung pong iba prayer of hope, yung po ay sa liturgy. Ang amin po sa atin pong idadagdag ay yung sa works of mercy. Inalilong po natin yung mga lugar na kung saan ay pwede kayong mag-abot ng awa sa ating kapwa sa buong diocese. Para po sa maayos na pagkatiwang, pagkatapos po ng bendisyon ng ating obispo, inalihan po ang mga kaparian dito sa unahan para sa isang picture taking, at ang mga pari po inalihan na gamitin ang sacristy bilang exit point ng ating pagdiriwang. Salamat. Tumayo po ako. Ang lubhang kagalang-galang na Ama, Marcelino Antonio Jr., sa biyaya ng Diyos at ng Santa Sede, Obispo ng San Pablo, ay ipagkakaloob ang pagbabasbas ng Papa na may indulhensya plenarya sa pangalan ng Santo Papa sa lahat ng mga naririto na nakibahagi sa ating pagdiriwang at sa lahat ng mga kapatid natin nakikibahagi sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng modernong komunikasyon na nagsisisi at nagkukumpisan ng kanilang mga kasalanan at tumatanggap ng banal na komunyon. Manalangin tayo sa Diyos para sa ating Santo Papa Francisco, sa ating Obispo Marcelino Antonio, at para sa ating inang simbahan na tayo magsikap tumaha sa landas ng pagkakaisa at kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. Imupo kayo.
Diyos ko, ako'y nagsisisi ng buong puso dahil sa aking mga kasala sa mga balita ng Panginoon ay matapos pag-ibigay umabot si Jesus mula sa tubig at tagal na kasalanan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Ayan guys, ang mag-procession ngayon. Ayan si Father. Uwi na tayo. Nabibless ako guys. Kasi may nakilala tayong mga lingkod ng Diyos. Amen. Thank you Lord. Dami kong mga kaibigan ngayong araw na to. Na-bless ako ng mga kaibigan. Si CY TV. Ito yung Manggasis. Shout out sa'yo. Hindi na ako sumama sa prosesyon kasi gutom na ako. Ngayon yung plaza. So ayan na nga, may stage na dito guys. Yan yung stage sa likod. Happy Fiesta si CY. Andun po sa dulo yung procession. Yan. Daming tao. Ayan. Dami ngayon sumama. Kasi unang araw. Ito yung stage. Ayan, daming tao. Guys, yung mga ibon, oh. Ayan, oh. Nagkagulo na naman sila.